Pinag-uusapan natin ay contact pressure between two separate bodies. Ano yung dalawang pinag-uusapan natin dito? Yung column, at saka separate ba sila? Okay, itong natural ground at saka yung column natin. Ngayon, nasaan, ano yung nagse-separate sa kanila? Yung foundation. At sabi diyan, yung contact pressure between two separate bodies. Kaya, dito nangyayari yung bearing stress natin. Okay? So, kung ito yung column, kung ito yung ating foundation, ito yung ating soil profile or ground, tapos ito yung column natin, okay? Yung bearing stress natin is nangyayari dito sa ilalim. Dito sa pinaka-ilalim ng ating foundation. Kaya yung area na i-consider natin dyan is kung ano ba yung area nung ilalim nila. Okay? Kung ano yung area nung ating pinaka-foundation. Okay, dito ko ha. Ito yung column. Ito yung foundation. Diba yung column, laging yung foundation naman yung ilalim. Gumagawa kayo ng drawing. Tapos ito yung pinaka-side profile. Itong area na ito yung i-consider natin ha. Bearing area. Okay, kung ano yung shape nun, yun ang gagamitin natin. Kaya yung formula natin dyan ay bearing force na bearing stress is equivalent to bearing force divided by bearing area. Okay? Kung saan yung bearing area natin is ano ba yung cross-section natin dito. Kung rectangular yan, rectangular yung gagamitin natin dyan na area. Kung square yan, square yung gagamitin na area. Ulitin ko, pag rectangle, length times width. Pagka square, S times S or times square. Pagka diagonal, I squared over 4, etc. Okay? So, tandaan lang, ito ay bearing force. 30 Newton. Or di kaya naman ibang. Bearing area natin is either meter square, mm square, o kaya naman ay square inch. Okay? Ngayon, so ito ay pagka pinag-uusapan natin ay two separate bodies. Column, foundation, soil profile, etc. Yung isa naman, is nangyayari yung bearing stress kapag meron tayong lap joint. Okay, meron tayong lap joint. Ibig sabihin, meron tayong metal of sheet, is either made of wood or steel. Then, i-connect natin yan gamit si rivet, bolts, at kaya naman si pin. Nga lang, kung maalala nyo last time, pagka pinag-uusapan natin, ay may kinalaman doon sa bolt, sa deformation ng bolt, rivet, at saka ng pin, ang pinag-uusapan natin ay shearing stress. Tama ba? Kasi nga, napuputol yung ating bolt, rivet, at pins. Kaya ang kinoconsider nating area dyan is yung area ng rivet, bolt, at saka pin. Nga lang, pag bearing stress, base sa definition dyan ay, yun daw, contact between, after nun, rivet at saka yung side ng, contact point ng rivet at saka yung side ng, pakibasa, yung ano, side ng ano? Side ng? Yung side ng butas. Okay, so side ng hole. Ibig sabihin, kung halimbawa, meron tayong dalawang plates yan made of steel or wood, tapos may force tayo na in-apply natin dito, P is equivalent din sa shearing force, di ba? So, ngayon, ang tendency yan, ano yung tendency nito? Ibig sabihin, hindi yung rivet, pin, or bolts yung mapuputol. Magkakaroon ng deformation dyan ay yung alin? Yung plate mismo. Ibig sabihin, kung halimbawa, ito, dalawang plate. Ayun. Okay. Ito, i-coconnect siya. Coconnect ko. Yan, ito yung dalawang plate. Kinonect ko siya, merong rivet sa gitna. Dati, pagka in-apply ko siya ng force dito, ang nangyayari dito, mapuputol.
Kaya consider natin dyan yung shearing force. Nga lang, may time na hindi ganun yung senaryo. Okay? Yung plate yung unang bumibigay. Ngayon, ano yung mangyayari sa plate natin? Ang mangyayari? Madideform. Paano madideform? Yung luluwag. Ibig sabihin, kung yung dati, okay, kung ito, halimbawa, tinatak mo, ang mangyayari dyan, yung butas, magiging ganito. Lalaba, hahaba, lalaki. Okay? So, ganun yung mangyayari. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dyan is ito na yung mangyayari dyan. Andito na yung ating rivet, pero yung butas niya is lalaki or hahaba. So, ibig sabihin yung plate, yung magkakaroon ng deformation instead yung bolt o rivet. Kaya, ito yan. So, ibig sabihin, ito yung side na pinag-uusapan natin. Ito yung area na i-consider natin dyan. Nga lang, in real life, ang hirap kuhanin ng surface area niyan. Kasi wala tayong formula, na direct formula, na pwede natin gamitin para makuha tong area na to. Itong side ng butas na yan. Okay? So, kung ito yung thickness ng plate natin, okay? Ngayon, ano yung area na i-consider natin kapag ka-bearing stress ang pag-uusapan natin yan? Gaya ng sabi dyan, yun daw contact point ng rivet at saka yung side ng home. Nga lang, itong side na to, na paikot, mahirap kuhanin yung area niyan. Kasi walang direct formula. Unless na lang, gamitan nyo ng integral o differential cal, makukuha nyo yung value niyan. Kaya ang ginagamit dyan ay projected area or yung area na pinakamalapit doon. So, yung area na pinakamalapit doon is etong area na to. Okay? Yan yung area na i-consider natin kapag kinuha natin yung bearing area nung surface na to. So, sa halip na to, ang i-consider natin na area is etong area na to. Okay? Yun. Ito na yung i-consider natin as bearing area. Okay, ano yung formula natin dito? Ano ba to? Ito yung kanyang thickness ng ng mukha? Thickness ng? Okay, so ito yung thickness ng lid. Okay? Thickness ng plate. Multiply by, ano ba to? Ito yung, ano yan? Ha? Distance. Distance na, ano yun? Okay, kung ito yung butas, ito yung plate, ano ba yun? Ano to? Ano? Okay, yun yung diameter ng rivet. So, diameter ng rivet o kaya naman ay bolt. Okay? So, ito yung bearing. Still, ang formula pa rin natin ay bearing stress is equivalent to bearing force divided by AB. Nga lang ito ay diameter times thickness. Or di kaya naman ay thickness times diameter. Klaro po ba? May ito ay thickness ng plate. Ito ay diameter naman ng rivet. Kasi ito yung rivet natin eh. Okay? Tapos ito yung thickness. Question. Klaro ba? Sino may question? Wala nang question? So, pwede na tayo mag-sample problem? Okay, pahingin ako nung... Dala.